Basahin po natin ang Ephesians chapter 4, verse 11. Ephesians chapter 4, verse 11. And He gave some apostle, and some prophet, and some evangelist, and some pastor and teacher. Sa Tagalog po. At ang ibinigay ay ginawa niyang mga apostol at ang iba'y mga propeta at ang iba'y mga ibanghilista at ang iba'y mga pastor at mga guro. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mga salita na amin pong napakinggan. Na may patuloy kang mangusap, Panginoon, sa mga salitang ito, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Hindi masayang ang aming oras sa pakikinig, bagkus tuturuan mo kami na maunawaan ang mga katotohanan na dapat naming mapakinggan, Panginoon, sa umagang ito. At aming patuloy kang wine-welcome sa aming kalagitnaan. Salamat, O God, sa pagsama mo sa amin. At ikaw ang aming tataas sa aming kalagitnaan. Thank you, Lord, sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, umaga po ito, ang title po ng ating pong mensahe sa umagang ito, Christ gift to His church. Ang kaloob ni Kristo sa kanyang simbahan. Sino po yung nakapanood ng State of the Nation address? Ng Pangulo, di po ba mayroon po siyang ginagawa yung para mag-ulat yung mga ginawa o gagawin pa, mga plano ng gobyerno sa ating pong bayan. Ilalahad niya yung mga programa na makatutulong, magpapaunlad sa ating pong bansa. So, umaga po ito, itong verse na ito na ating pong binasa, ito po yung church, State of the Church Address. Ito po yung State of the Church Address or 5 Pillar of the Church. So, pakinggan po natin ito, unawain po natin ang mga verse na ito natin pong napakinggan. 3 reasons why Christ gave to His church. Bakit niya binigay ang mga kaloob na ito sa simbahan? Nung si Jesus po ay umakyat sa langit, hindi niya pinabayaan po ang simbahan. Bahala na yan, aalis na ako, pupunta na ako ng langit. Hindi. Nag-develop siya ng mga tao na dinevelop niya o tinaitrain niya yung mga tao para ipagpatuloy yung gawain po ng simbahan. At yun nga po yung mga alagad at 12 disciple. Kaya niya ito binigay, mayroon pong 3 dahilan. For growth. Ang mga kaloob na ito ibinigay ng Panginoon para lumago, mag-grow yung simbahan. Hindi manatiling, ano bang tawag dito, yung maliit lang. Mag-grow, lalaki siya. Pangalawa, for unity, para magkaisa. Hindi division, hindi magkawatak-watak, kundi mag-unite, magkaisa. Dahil isa lang ang Panginoon na ating pinaglilingkuran. Pangatlo, for maturity of the church, para mag-mature, para umunlad ang simbahan po. Maging ganap. Sabi po dito, to keep the unity of the Spirit. So, ito po yung sa verse 3. Kung mabasahin natin verse 3. Sa verse 3 ng Ephesians 4:3. Sabi po doon na to keep the unity of the Spirit. Para panatilihin ang pagkakaisa ng in spirit, unity in the Spirit. Kasi po yung yung sa panahon po natin, mga simbahan po ay walang unity. Wala pong hindi po nagkakaisa. Ito po ay pangkalahatan po, pangkalahatan. May tinatawag po na interfaith. Sabihin, lahat ng simbahan dapat magsama-sama, magkaisa. Pero may mga simbahan po na, hindi kami sasama dyan. Baka mahawa kami dun sa may ibang turo namin. So, pero ang sabi po dito, to keep the unity
Kailangan meron pong pagkakaisa ang simbahan. Sa lahat ng simbahan po, hindi lang po itong ECOP. Lahat po ng simbahan. Kaya nga nag-organize po sila ng interfaith magkaisa. I-encourage yung pagkakaisa. Gift is given to exalt Christ, not individual. Ibinigay yung kaloob sa atin po, o sa church, to exalt Christ. Si Kristo ang itaas, hindi yung individual. Halimbawa, ang gift ko po ay pastor. Dahil pastor ang gift ko, parang ipagyayabang ko na, pastor ako. Hindi po dapat ganun. Ibigay ng Diyos ang gift of pastor para si Kristo ang luwalhatiin. Si Kristo ang itaas mo, hindi yung sarili mo. Ganun po yun. Kung merong gift ang Diyos na binigay sa iyo, sa church, dapat i-exalt si Christ. Si Kristo ang itaas. Kung ang gift mo ay sa kanta, pagkanta, dapat si Kristo yung maluwalhati sa pagkanta mo. Binati ka na magaling ka palang kumanta. Sabi mo, to God be the glory. Sa Diyos ang papuri. Ganun po. Ibalik po sa Diyos yung pasasalamat o luwalhati. Paul explained our identity in Christ and to live worthy of their calling. So pinipaliwanag ni Pablo po dito na tayo po ay binigyan ng identity ni Kristo para yung buhay po natin ay maging makabuluhan yung pagkatawag sa atin. Alam mo yung gagawin mo bilang Kristiyano. Sabi po dito, one body but different gifts. Isang katawan, pero may iba't iba siyang bahagi. Hindi po ba ang katawan natin? Nakita natin pong katawan natin. Isa lang po siya, pero marami siyang bahagi. May kamay, may paa, ano pa? Di po ba? Marami siya. Hindi isa lamang. So una, tingnan po natin, number 1, Christ is the source of every spiritual gifts or authority or ministry. Christ is the source of every spiritual gift or ministry. Si Kristo po yung pinagmumulan ng lahat ng gifts na meron tayo. Kasi mayroong pong word doon na He gave. He gave, ibinigay niya. Hindi si Pablo ang nagbigay. Sabi niya, si Jesus, He gave some apostle, He gave some prophet, He gave some pastor, evangelist, and teacher. So, si Jesus yung nagkakaloob po ng mga gifts na ito. Ang Greek word po ng He gave ay idoken, na ibig sabihin nga po, magbigay ng malaya, ipagkaloob ng may biyaya, ipagkatiwala. So, yung gift na mayroon ka, si Jesus po yung pinagmula nito. O bigay niya yung Jesus sa iyo. Halimbawa, magaling kang tumugtog. Halimbawa lang po. So, ang Panginoon ang nagbigay sa iyo niyan ng pagtugtog. Galing sa pagtugtog. So, gamitin mo para sa Kanya. Anumang talent meron ka, kung saan ka magaling, binigay niya ng Diyos para gagamitin mo para sa Kanyang kaluwalhatian. Kung ikaw ay magaling sa pagpintura, hindi gamitin mo para sa Panginoon. Hindi po ba? Parang ganun. Kung kulang sa pintura, pinturahan mo simbahan natin. So, ganun po yun. Kung saan ka magaling, gamitin mo para sa Panginoon. Huwag mo itago. At huwag mo rin ipagyabang na ako magaling ako sa ganito. Lagi mong ibabalik ang papuri sa Diyos. To God be the glory. The church belong to Christ. So, ang simbahan ay para sa Panginoon. Ang mensahe is Christ's gospel. So, isa lang ang mensahe o
Ito yung magandang balita ni Kristo. Ang mission is Christ's mission. So ano man ang ating mission dito, ito ay mission ni Jesus. Pinagpapatuloy lang po natin yung mission ni Jesus. The leader are Christ's servant. So servant, hindi siya yung mataas. Kung mo leader ka na, mataas ka na, parang ganun. Hindi, ikaw ay lingkod. Tanda mo, lingkod ka ng Panginoon. Naglilingkod ka sa Panginoon. Servant ka ni God. So, isa-isahin po natin yung 5 ministry gift or 5 pillar of the church. Kasi ito po yung mga function ng simbahan. Masasabi ko po, wala pong perfect na simbahan. Kahit saan kayo pumunta, aalis ako dito, hindi naman maganda. Pagpunta mo rin, ganun pa rin po. Kasi nga po, wala pong perfect na simbahan. Ang perfect po na simbahan, pag nagsama-sama po ang lahat ng simbahan. Kasi bawat simbahan po, meron pong weakness and strength. Kung saan po tayo malakas, yun po yung gamitin natin. Halimbawa, magaling po tayo sa praise and worship, yun po yung pagbutihin natin. I-develop pa natin maraming praise and worship. Sa iba, magaling sila sa teaching. Meron pong simbahan na magaling sa teaching. Magaling magturo. Yung iba naman, magaling sa evangelist. Kagaya ni Billy Graham. Di po ba? Ang ministry niya, puro evangelism lang. Nagpupunta sila sa iba't ibang lugar para mag-evangelize lang. Ang iba naman, prophetic. Nakatuon sila sa mga prophetic, mga prophecy. Doon sila nakatuon. Ibig sabihin po, pag pinagsama-sama mo ito, tsaka pa lang po magkakaroon ng perfect church. Wala pong perfect church po na individual na simbahan. Kasi kung saan ka magaling, yun ang gamitin mo para sa Panginoon. Huwag kang magkumpara. Bakit kami parang ganito, parang may kulang. Pero pag lumipat ka naman sa ibang simbahan, ganun pa rin. Masasabi mo, may kulang din. Yung pala, hindi pala perfect ang simbahan. Magiging perfect siya pag nagsama-sama lang ang lahat ng simbahan. Naintindihan po natin po. Kasi nga po, merong 5 pillar of the church. Merong 5 na function, gawain na gumagawa sa isang simbahan. Ito yung mga kaloob na ibinigay ni Jesus. Una, yung pong apostle. Bakit siya nag-train ng 12 alagad po? Sabi po nito, eyewitness. Sila yung naka-witness kay Jesus. Face to face, nakita po nila si Jesus. Nadinig nila yung mga turo ni Jesus. So, kung ano yung nakita nila kay Jesus, yun ang sinusulat nila. Experience by experience. Kasi meron pong nagsusulat na aklat. Yung tawag dito, yung kagaya ng sa Quran po, yung sinulat po yung Quran by dictate. Meron pong nagdidikta sa kanya, sinusulat po niya. Mantalang ang Bible po, sinulat po ang Bible by experience. Kung ano yung kanilang naranasan, yun ang sinusulat nila. Yung Quran po by dictate. Merong nagdidikta kay Muhammad nung sinusulat po niya yung Quran. Paano kung dinikta niya yung mali? Di po ba? Mantalang ito po ay by experience, yung Bible. Ito yung karanasan nila. Ito yung eyewitness, kagaya ng 12 alagad. Kita talaga nila, nadinig talaga nila. Kaya sinulat nila. Word for word. Nakita nila. So, ang function po ng apostle, sila po yung foundation, yung unang yung mga teaching, doctrine, sila yung binigay ni Jesus sa kanila para i-maintain. Kailangang pangalagaan ng teaching na ito hanggang sa susunod na mga lahi. Kailangan ma-preserve yung teaching na ito hanggang sa panahon natin, parang ganun po.
So, mahalaga ang buhay nila kasi nga, hindi nila pwedeng sarilinin. Apostle na ako eh. Dito na lang ako sa bayan ko. Hindi na ako pupunta kung saan pa. Apostle na ako eh. Pero hindi. Ibang, sabi ni Jesus, i-preserve mo, ituro mo, para marami ang makaalam ng katotohanan. So, ito yung naging trabaho ng apostle. Ang buhay nila ay hindi nila ginamit nila para sa Panginoon po ba. Kahit magbuwis ang buhay nila. Then pangalawa po, yung prophet, proclaim the truth. Yung mga prophet. Sa panahon natin, wala na pong prophet. Pero minsan yung sa TV o nagsasabi sila ay prophet. So, siguro po yung spirit ng prophet, yung gawain ng isang propeta, ang ginagawa nila. Pero i-claim mo na ikaw ay prophet, wala na po ngayon. Hindi natin dapat paliwalaan po na ikaw magsasabing prophet, hindi po. Kasi nga, wala na po ito. Yung apostle at saka yung prophet, wala na po siya. Pero yung gawain po niya, meron pa rin po. Pwede pa rin gawin yung mga gawain ng prophet at saka apostle. Pero wag po tayo magkiklaim na tayo ay apostle at saka prophet. Hindi po yun. So pangatlo po yung evangelist. So, ito po yung kagaya ni Billy Graham. Evangelist, share the good news, warning to repent, telling Jesus is the Savior. So ito yung mga evangelist. Napupunta po sila sa iba't ibang bayan para i-share ang good news, magandang balita ni Kristo. Kagaya ni Billy Graham nga po. Sa buong buhay niya, ito yung ginawa niya hanggang sa tumanda siya. Na nag-share siya ng magandang balita. Ang nakita ko yung anak niya, si Franklin Graham. Kasi matanda na si Billy Graham, hindi na siya makapunta sa ibang bansa. Yung anak niya lang niya ang naipasa niya sa kanyang anak, yung pagiging evangelist. So, na-meet ko yung Franklin Graham sa Luneta Park po. Meron silang crusade, evangelistic crusade. So, ito yung ginagawa niya. Para ang tao po ay magbalik loob sa Diyos. So, yung kanilang ginagawang evangelist, halimbawa pupunta sila sa Philippines. Isang taon po yung preparation. Isang taon ang kanilang preparation for one event. Sa isang araw lang. Isang araw lang yung gaganapin. Pero ang preparation nila, isang taon. So, ganun po yun. Ang kanilang mga ginagawa. Yung pag-organize ng mag-heal ng evangelistic crusade. Dahil ito ay una dinadaan nila sa prayer. Pinagpe-pray po nila na yung araw na yun walang ulan. Tapos yung mga pastor na mag-attend, lahat ng pinagpe-pray po nila. So, ganito po yung buhay ng isang evangelist. Nagpe-pray sila muna para sa pupuntahan nila, na yung pupuntahan nilang lugar ay pakinggan yung kanilang mga salita o yung magandang balita. Hindi masayang yung kanilang ginagawa. Dahil pang-apat po, pastor. Sa Greek word po niya, ito ay poimen. Sabihin, pastol. Alam natin po yung pastol, nagpapastol ng tupa, pastol ng kalabaw, ng kambing, ng mga pato. Sabihin, nag-aalaga. Nag-aalaga siya to care, to protect, to feed, to guide. So ito po yung trabaho ng pastor. Then panghuli po, teacher. May pastor na, may teacher pa. So, bakit po kailangan ng teacher? Ito po yung nag-i-explain and defend the truth. So, sila yung, kasi nga po, sa panahon natin, meron po mga false teacher.
na itinutwist nila. Gumagamit sila ng Bible po. Pero, twist. Kaya kailangan mo rin pag-aralang mabuti po ang Bible. So, ito yung trabaho ng teacher. To explain and defend the truth. Dapat nakasulat dito sa Bible yung tinuturo mula sa Bible. At ayun nga po, sa panahon natin marami ang false teacher. Maring magaling sila magsalita, pero malayo po sa salita ng Diyos. Kumaga, mayroong twist na hindi mo napapansin na ginagamit po nila. Parang tingin mo tama sila, pero pag pinag-aralan mong mabuti, mali pala. So, kaya mahalaga yung teacher. Siya yung devoted sa pagtuturo para ipaliwanag, maunawaan, at yung defend the truth, ipagtanggol. Pero wag po tayong sumali sa mga debate. Mayroon po kasi mga gusto nila magdebate. Hindi po kinakailangan magdebate po. Ang dapat ipamuhay po natin yung salita ng Diyos. Wala po tayong mapapala sa pag mag-debate tayo. Hindi ikaw na yung magaling. Pero kahit magaling ka yung pala, wala pala, hindi mo pala pinapamuhay yung salita ng Diyos. Magaling ka sa Bible, pero hindi mo nakikita naman sa buhay mo yung sinasabi mo o tinuturo mo. So ito po yung 5 pillar of the church. So ito yung mga gawain kagaya sa ating pong government. Meron silang mga department of yung sa DSWD, Department of Education. So dito naman po sa atin sa simbahan, ito po yung department ng apostle, department ng prophet, department ng evangelist, department ng pastor, department ng teacher. Parang ganun po siya. Na dapat po lahat ito ay nagpapangsyon. Hindi lamang yung pastor ang gagawa ng lahat. So, binigay ito para po ma-equip ang simbahan, mag-grow. So, nakita po natin 5, hindi lang po isa. Kasi pastor lang natatandaan natin na dapat gumagawa ng lahat ng gantong bagay. Salamat kung yung pastor ay may mga lahat ng ganito ay may talent siya, hindi po ba? Pero hindi po, iba't iba yung kaloob ng Diyos. Kung pastor ka, alam mo yung trabaho mo, mag-care, mag-protect, feed, and guide. Kung ikaw naman ay evangelist, share the good news, warning people to repent, and telling Jesus is the only Savior. So may kanya-kanyang trabaho po para tulong-tulong na lalago po tayo sabay-sabay. Hindi lang isa, hindi lang pastor po ang nagtatrabaho. Dapat itong 5 ito po ay nagpapangsyon sa isang simbahan. Pag hindi po ito nagpapangsyon, sabihin may kulang. So ibig sabihin, hindi perfect yung simbahan. So, wag po tayo mag-expect na hindi naman perfect yung simbahan na ito. Nakikita natin, may kulang pala, pastor lang pala yung naggumagawa, pastor lang pala, dapat pala mayroong evangelist, dapat pala may teacher, dapat pala mayroong apostle, nag-organize, mayroong prophet na mayroong nakikita nila yung mga panghitain, sensitive, yung mga darating na mangyayari. Yung devoted sa Panginoon. Sa pangalawa po, equip the saint. Ang una, Christ is the source of every spiritual gift. Then pangalawa po, equip the saints. Para, ano bang equip po? Sabi ng equip the saint, perfecting of the saint, work of the ministry, edifying
edifying of the body of Christ. God designed for healthy and Christ-centered church. So, sa ating mga mission vision, meron po dyan yung to glorify God by making Christ-centered disciple in every town and city through the transforming power of the gospel, establishing healthy church, equipping leader for lasting kingdom impact. So ito po yun. God designed for, gusto ng Diyos na malago, gusto ng Diyos na malusog ang isang simbahan. Hindi yung ang simbahan ay may sakit. So, gusto ng Panginoon, ang simbahan niya malusog. Sabihin malusog, pag malusog ka, marami kang pwedeng gawin, marami kang ginagawa. At lahat ng ito ay nakasentro kay Jesus. Si Jesus is the center ng simbahan po. Sabi, meron pong word po dito na perfecting. Perfecting. Sa Greek word po, katartimus. Sabi nga po, perfecting. Equipping completely. Preparing for service. Restoring what is broken to make it fit. Itong word po na ito ay, bagamat nabanggit, ito po ay process, parang long process. Hindi kagad perfect po. Kumbaga, i-develop ka. Kaya nga may training po. Kumbaga, kagaya ng mga disciple, na-train sila ni Jesus. Hindi kagad sila perfect yung mga disciple. So, na-train sila para makumpleto, parang preparing for service. Nihanda sila sa gawain. Restore what is broken. Yung panumbalik yung mga nasira. And to make it fit para maging ayan po yung ganap. Spiritual trainer to be faithful in service. So, tayo po ay tinitrain ng Panginoon para hindi para maging magaling. Tinitrain po tayo to be faithful in service. Maging tapat sa ating paglilingkod sa Panginoon. Gagamitin natin yung gift, talent na meron tayo para sa Panginoon. Every Christian has spiritual gift. So pakinggan natin po. Kasali kaya ako dito, kahit ako ay ordinary lang. Sabi po dito, every Christian has a spiritual gift, calling, place, or part in the body of Christ. Ministry entrusted by God. Sabi niya, bawat Kristiyano. So, kasali po tayo, lahat po tayo, sinasabi po dito. Lahat tayo ay merong kaloob ang Diyos, kahit isa. Alam ko po kahit isa, merong kaloob ang Diyos sa inyo. Sana gamitin po natin ito para sa Panginoon. Halimbawa ko lang po ito, kay brother, yung nagmumotor, si brother. So, ang gift niya ay magatid. So, hindi po ba? So, yun. Gamitin mo yun para sa Panginoon. Huwag mo isipin na napapagod naman ako sa kahahatid. Hindi po, yun ay gift sa iyo ng Panginoon. To God be the glory na ginagamit ka niya para maka-attend yung mga tao or masundo mo sila. So, gift po yun. Bigay sa Diyos para gamitin mo para sa Kanya. Every Christian, meron pong gift ang Diyos. Hindi pwedeng wala. Meron po. Pastor is not all called to perform the ministry. So, ito po yung sinasabi ko kanina. Hindi lang pastor yung magagawa ng gawain sa simbahan po. Halimbawa, ako yung magpapakanta, ako yung magtuturo, ako po ay magpipreach, ako ba pastor na lahat. So, bakit
po binigay pa ng Diyos yung mga kaloob na ito, tapos pastor lang pala ang gagawa. Meron po iba't ibang gawain po na dapat natin maintindihan po. Kagaya sa ating government po, di mo ba? May kanya-kanya silang department. Department of Education, Department of Defense. So, ganun din po sa simbahan po. Meron kanya-kanyang trabaho siya na pinagkatiwala ang Diyos. Na dapat nagpapaksyon, dapat pinapractice for the work of the ministry. So, yung ministry, sabihin po ng ministry, diakononia, service, ministry, attending the need for other. So yung ministry, mga gawain po. Servant-hearted. Yung puso mo ay maglingkod. Then, sunod po dito yung for the edifying of the body of Christ. Ang Greek word po niya yung oikodomi, building, construction, and strengthening. Pag sinabi pong edifying, ito po yung nagtatayo, building, construction, tsaka strengthening, pinapalakas, pinapatibay. Kagaya ng simbahan po, halimbawa, kumbaga, hindi ito kayang itayo ng isang tao lamang, hindi po ba? So, kailangan merong labor, merong mason, merong karpintero, merong engineer, o merong architect. So, kailangan magsama-sama sila para matayo po yung simbahan. Hindi pwedeng isa lang. Ganyan po yung ibig sabihin niya. To edify. Magtayo. Not to increase attendance, but to increase in spiritual maturity. So, hindi po tayo kumbaga nakatuon sa dami ng attendance, kundi nakatuon po tayo sa spiritual maturity na tayo po ay sabay-sabay nga na maging mature sa Panginoon, mag-grow. The unity of the faith. Ano po yung unity of the faith? Magkaisa, yung interfaith, di po ba mayroon? Sa Esperanza mayroon po interfaith. Yung lahat po ng simbahan nga po ay pupunta sa pag Monday para flag ceremony, mag-conduct ng devotion sa bawat department ng munisipyo. So, the unity of the faith, submit to Scripture, love one another, pursue humility, walk in forgiveness, serve together with Christ's glory. So, unity, hindi division. Kailangan makiisa ka. Hindi ka yung ayaw ko. Parang ganun ayaw mo. So, ang gusto ng Diyos, mayroon pong pagkakaisa, unity of the faith. Yung knowledge, the knowledge of the Son of God. Yung word po na knowledge ay epigonosis, full knowledge, deep understanding, personal relationship, experiential knowledge. So, ibig sabihin po ng knowledge, bakit ibinigay yung mga kaloob na ito? Para po, sabi nito, full knowledge, makumpleto yung ating pagkaunawa. Ganun pala. Kasi hindi pa natin naintindihan ang function ng simbahan po. Yung mga gawain niya. So, ibinigay niya mga gift na ito para magkaroon ka ng malalim na pagkaunawa na meron palang 5 function ng simbahan. Yung apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher na dapat nagwo-work sa isang simbahan. Christian maturity. Not more information we have, but deeply know Christ. So, hindi lang tayo maraming natututunan sa salita ng Diyos, bagkus ang dapat pong maging malalim na matutunan natin ay si Kristo po. Makilala natin si Jesus ng mas malalim pa.
kagaya ni Paul. Sabi niya, gusto kong mas makilala pa si Jesus. Sabi niya yun sa Philippians 3:10. So, sabi, gusto ko pang makilala si Jesus ng malalim pa. Si Pablo, isa po ay, parang sa panahon natin, cum laude. Siya po ay matalinong tao. Pero sabi niya, gusto ko si Jesus makilala. Maraming matutunan kay Jesus. Unto a perfect man. So meron po itong word na perfect man. Ang Greek word po niya ay teleus, sabihin mature, complete, fully developed, yung perfect. So, kaya ibinigay ng Diyos yung mga gift na ito para tayo po ay perfect, maging perfect nga. Pero kung kulang, hindi pa tayo kompleto. Pero nga, kumaga, pag nagsama-sama nga po ang mga simbahan, doon magkakaroon ng perfection po. Fully developed. The measure of the structure of the fullness of Christ. Kasi nga po, isa lang po yung goal ng Diyos. Gusto niya maging katulad po tayo ng ating Panginoon. Be Christ-like. Parang imposible, di po ba? Na maging tayo ay katulad ni Jesus. Pero on the process po, pagpatuloy ka na maglilingkod sa Panginoon, madidevelop sa iyo yung buhay ni Jesus. Magiging katulad ka ni Jesus. Na gusto mong abutin yung mga tao, mag-share ng salita ng Diyos, iligtas sila, ipag-pray sila, to be Christ-likeness, our ultimate goal. So, yun po yung ultimate goal natin, to be Christ-like. Maging katulad ng ating Panginoon. Romans 8:29. Love, reflect Christ. Yung ating pong pagmamahal, ito ba yan, nag-reflect kay Jesus. Kagaya ng kay Jesus. Yung ating humility, kagaya ba ng kay Jesus? Yung ating holiness, kagaya ba ng kay Jesus? Yung ating compassion, malasakit, kagaya ba ni Jesus? Yung ating obedience, pagsunod, kagaya ba ng ginawa ni Jesus? So umaga po ito. Ito po yung Christ's gift to His church sa body of Christ. Sabi ko nga po, wala akong perfect na simbahan. Ang natin ay sikapin natin. Yung buhay natin ay maging perfect. Yung ma-develop po ba yung perfection? Yung holiness. Bagamat ito ay on the process po. Pinaprocess ka. Yung hinuhubog ka unti-unti. Hindi sa instant. Kaya nga kailangan patuloy tayo po maging faithful sa Panginoon. Dahil merong ginagawa ang Diyos sa loob mo. Hindi mo lang alam, merong ginagawa ang Diyos sa iyong puso. Hinuhubog ka niya sa kabanalan. Pero kung patuloy kang kung hindi ka magpapatuloy, ito ay mawawala, mahihinto. Kaya dapat patuloy lang po tayo sa Panginoon. Meron siyang ginagawa sa buhay mo. At ang kailangan magpatuloy ka lang sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, salamat po sa aming mga napakinggan. 5 pillar of the church. Naunawaan po namin, Panginoon, ang mga function, gawain ng simbahan, Panginoon. Tawarin mo po kami, Panginoon, kung kami naghahanap ng perfectong simbahan. At dalangin namin, Panginoon, na una, sa amin ka kumilos, Panginoon, na kami ay maging perfect sa harapan mo, Panginoon. Maging katulad ng iyong anak, Panginoon. At sa umaga ito, Panginoon, tulungan mo kami na mag-participate, mag-join, makiisa sa gawain po ng simbahan. Na hindi lang pastor ang kikilos, pagkus lahat po kami
magkakaisa, magtutulungan para sa ikangulad ng iyong simbahan, Panginoon. Salamat po sa gift na mayroon ibinigay ka sa bawat isa. Naway ito nga po ay gamitin namin, Panginoon, for your own glory. Ikaw yung may taas sa aming buhay. At nais po namin sa umagang ito ibalik ang mataas na papuri pa sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen po. Mag-upi rin ka. Saan? Mag-upi rin ako. Saan?